Yo, mic check yon. Welcome back dito sa aking reaction video. At today, ang gagawa natin ng reaction video ay yung isa sa most requested sa comment section, M-Site versus Apex. At sa iba na gustong mag-request na gagawa natin reaction videos, napakadami niya na battle. No? Gagawa rin tayo ng reaction video sa Underground League gaya ng Motus, FRBL at syempre yung Liga Kopulo. Pero sa ngayon, dito muna tayo sa mga MC mula sa Flip Top. Yan. Siguro sa isang araw, gusto ko talagang gumawa kahit mga dalawa. Baka maisingit natin yan yung Underground League. Maraming matitikas ngayon na nasa Flip Top na. Yan, nakapasok na sila. At congrats sa inyo, galingan nyo. Marami nagko-comment doon na wala na yung mga old gods. Alam nyo, kasi habang tumatagal kasi may iba't ibang trabaho na yan eh. Hindi naman habang buhay rap battle ang kailangan gawin ng mga idol nyo, no? Meron tayong tinatawag na pass the torch, no? At ayun, nagsusulputan na yung mga bago na pwedeng pagpasahan nila Looney, pero babattle pa rin naman yan. Anyway, shoutout muna tayo. Pa-shoutout po, Rachel Manhaven from Weymouth, Auckland, New Zealand. Uy! Shoutout sa inyo dyan. Lagi po ako nakikinig sa inyo every morning. Hello po, mag-iingat po kayo palagi dyan sa New Zealand. Napakagandang lugar niyan. Nababalitaan ko, naririnig ko. Parang unang papasok sa isip ko, yung New Zealand, ano eh. Yung may ilog, may bakas, may mga damo. Idol Shernan, shoutout next video. Shoutout Elmer from Iloilo. Parang share na pa shoutout Gringo Guapo de Leon. Yun, no? Pa-shoutout sa next vlog idol Shernan Jiggy Simblante ng San Pedro Laguna, Bagong Silang. Eto, pa-shoutout po idol, pa-reviewed idol M-Site versus Apex. Thank you idol. Eto na yon. Wait lang. Pa-shoutout muna tayo. Okay. Day 1 of requesting a battle between Fangs versus Acer. Sige. Pipilit natin magawan lahat yan, pero mukhang matagal-tagal pa bago tayo matapos dahil daming pondo na ng rap battle sa mundo sa Pinas. Pero yun, simulan na natin to. M-Site versus Apex. Let's go. Sagpangan na! Check! Check, rinig! Rinig, malinaw. Bago mo ko anggilan ng 3GS, nagtutulungan at nag-aambagan sila. Bolero rap battle, laban ko nung ahon at kung ano-ano pang iba, makinig ka. Kung natalo mo ako sa purihan, ngayon pupuruhan kita. Kung di kayo natuloy ni Litram, ako tutuluyan kita. PSP game! Samurai, laban sa lesensyadong pumatay sa ulo niya, tsak na may X yan. Mamumurol talim pagkat ngayon ay tumaga ka sa bato na parang Pexman. Kaya pakigalingan. Kasi kahit nabiyasa ako tatawagin niya na Red Sam. Gusto mo squatteran? Nagkabunutan espada mo laban sa Pengan, Denson. Kayo mo ako paandaran, biglang sisemplang. Kasakin drive na nagkukusa parang Tesla na pang test run. Veteran sa veteran, ito Lebron na walang headband. Panisto sa akin at sakaling dumikit, merong pang end one. Sunod-sunod yung ginagawa niya dito. Ang ganda nung setup, punchline, ang ganda. Entrance, killing spree, check nyo ang head count. Parang laban sa kalye, direktang banat, wala na setup. Panireklamo sa luto, tong lalamunin mo ay well done. Pumila lang, mabibigyan lahat ng gustong maghamon, lalo pat bare months. Sa battle rap, tangina, feeling nga siya yung the best one. Nung quarantine nga ay hindi ka lumusot, di ka essential. Kayo, baka magkahiyaan pag nagkalabasan ng credential. Sila daw ay mga gods, nasa harapan ka na celestial. Oh my God. Wala pang dull moments. Mula umpisa, ang ganda ng panimula ni M-Site dito. Pero wag ka. May titulo yan na siya lang meron sa buong kapuluan. Apex! Ang unang Apex! Champion sa lahat ng liga! Ni Looney at Sunugan. Paalala ko lang. Flip Top, tryouts, 2x2, isa buhay, hindi ka nag-champion. Di kita nakitang sumalang ng bahay katay, di ka nag-champion sa kompetisyon, meski sa rap song.
Champion ng lahat ng liga? Puta, gago ka ba? Si Pipos nga nagpaliga, oh. Nag-champion ka ba? Ay, tinutuko niya yung basketball na ginawa ata ni Pibos noon. Ano na? Ano na, Pix? Mauunahan ka pang magkampiyon ni Indy o ni Husky? Para yata manalo, dapat ka-bracket mo mga Pemsi o si Harty. Kahit sa motos, baka di mag-champion to, durugin lang ni Terde o ni Class G. Kamusta, G? Balita ko, ikay tumalo ng sikat, kaya piling mabigat at maangas na. Kasi kahit wala na sa prime, tinalo niya daw si Sinyo. Nagawa ko na din yan sa finals pa! Tinalo kayo ni Elvis at ni Bruce, nag-champion sila. Tinalo ka ni Mott, nag-champion siya. Tinalo ka ni Six Threat, nag-champion siya. Nagkataon ba bakit nagkatagpi ang mga ending nun? Huwag mo sabihin walang bearing yon. Putang ina mo, Apex, napakalaki mong stepping stone! Tangina! Ang tinutukoy niyang Apex yung bundok, no? At ang laki mong stepping stone, no? Pukin ang ina, grabe naman. Gago ang epic nun. Sino bang veterano tinalo nito? Si Badang? Kayo tumawa. Nawala kayong galang. O sige, rematch nga kayo. Tignan natin tapang mo ngayong wala na siyang hadlalang! Ayaw mo? Pero paano nga ba maging creative sa panlalait? Wala. Irarime nyo lang. Kasi sabi niya kay Goryo, kahit si Arit yung pormahan, di magets. Parang galing pa sa pamangkin ni Tita Bet na naglalaro pa ng Gigapets. Okay, wait. Sino nakakalam dito kung sino yung Gigapets? Wala. Yung parang Tamagotchi na maliliit lang din. Meron na. Okay, yun. Gets. Sino si Tita Bet? Kaninong tita yun? Ang tanga mo! Yung skin niya negative. Alang-alang sa multi, siningit si Tita Bet kahit hindi na relative. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Damn. Akala ko pa naman ang lupit mag-multi kasi kay Lunit Ron na spoiled. Pag si Nuri mo ay void, ikaw ay multi-mongoloid! Tangina mo, hinimay ko pagiging battle MC mo, kaya mula ngayon, bawat sampa mo ng entablado ay markado. Alam kong hindi ka susunod sa oras, ikaw na magpakita sa mga to kung gaano ka kadesperado na manalo. Pinakita ko yung butas sa stilo mo. Mga self-proclaim mo na titulo, binagsakan ka ng barang nagpatong-patong. Tandaan mo hanggang salita ka lang, katotohanan ng pinagtutugma-tugma ko. Damn. Round 1, Apex, pakinggan natin. Round 1, Apex. Yo! Pinagmayabang yung mga championships niya. Kala mo talaga elite. O sige, isa-isahin natin kung talagang legit. Yung tryouts, kasalo mo si Liljan. Sa 2x2 na yung Shernan, ikaw yung weak one. Sa isa buhay, sabay kayo nagsulat ni Liljan. Sabay kayo nagsulat ni Lipcram. Palakpakan natin, 3-time champ featuring Team Pinsan. Ang lupit ng pangil sa pangil. Talagang siksik mga matches. Itong si Gilagid, interview pa lang, sip-sip na sa judges. Ibuhos daw namin dalawa. Yun ang gusto niya. Gago kahit hindi ko na ibuhos, patakan lang kita, lunod ka na. Sa battle rap, gusto ko sana na magretiro na. Kaso si Pibos tumawag, sabi niya battle ka. Sabi ko, sino ba? Sabi niya, M-site, sabi ko, tinalo ko na si Sinyo. Pero nung sinabi niya na yung TF ko, 500K, nalaman ko na yung vision niya. Oh, magpi-freestyle lang ako ng mga sakto na rap. Di ko na kailangan i-pronounce na sagad. Makikinig lang ako ng mga bars mo na wak. O di ba, Pibus? 500,000 agad. Alam niyo ba? Nalaman ko yung TF daw nung kampyon. Tumataginting na 2K. Down pa lang yon. Hayop, may 4K! Makakatikim na ng gourmet! Makakapagpansit kanton na all day kasi may pambili na ng wholesale! Ayaw na ng sorbetes, gusto na ng sorbet! Yung mag-aasinta ng asin sa steak mismo si sorbet! Ganda nun, ha? Ang ganda ng pagkakamulti niya dun, ha? May pambayad na sa toll gate. Nag-improve na yung toothpaste.
face. Dati di siya lang na close up. Ngayon di tube na Colgate. Di na siya bibili ng pandesal at money kasi marami na siyang money. Money. Okay. Medyo pilit yung money. Money. Ano? Marami na siyang money. Ulul, kaka-fishbowl mo, malapit ka na magka-cholera. Tanginan to, nakasinghot lang ng pollen, feeling bole na. Halata naman na tinalo ka ni Cripply. Paano kung kay Topper pa, tapos sa akin ka nakipagsabayan para ka nakapagsapakan kay Gogeta? Nung laban nila ni Cripply, alam naman natin kung sinong tunay na nanalo. Kaso, nung binusisi na ng mga horado, yung resulta parang ang labo. Kasi nung napatunayan na sa break it down, binusisi. Binusisi parang matinding inspection. Pero malinis intention. Kaso nung napatunayan panalo si Cripply, nagkaroon siya ng crippling depression. Yung estilo niya, tuluyan Crippling depression. Ano yung crippling depression? Hindi ko siya alam eh. Pero nakita ko nag-react si Shea eh. Pa-comment naman, ano yung crippling depression? O baka mali yung pagkakadinig ko. Pa-comment naman guys, thank you. 80. Mga tugtugan niya pang trendy, pero yung TF niya ganun pa rin, puhunan pang ice candy. May nalalaman ka pang, easy ka lang, walang yaka. Yung kanta halata na, ginaya, kilaskasta. Akala niya siguro, yung value, tinaas niya. Tanga, nagmukha ka lang anak ng katulong nila Sash na. Estilo niya, tuluyan nag 180. Mga tugtugan niya pang trendy, pero yung TF niya ganun pa rin, puhunan pang ice candy. Go. Anak ng katulong nila Sash na. First time ko makita ng ganito si Apex. Siguro may pinagdadaanan to o baka na-dedrain na rin sa rap battle. Hindi, malakas si Apex para sa akin eh. Hindi ko alam kung bakit siya nagchuchok ng ganyan. Hindi ko masabing hindi handa kasi si Apex laging handa to eh. Hindi ko alam. Siguro pag personal kami nagkita, tatanong ko anong naging problema niya, bakit ganyan yung performance niya. Anak ng katulong nila Sash na. Go. Sa Valenzuela, ako ang meka. Sobrang evident nun. Ikaw kung sino yung meta, ikaw yung beta version. Mamaya yung pangalan mo maguguhitan parang no parking sign. Ako yung Apex na hindi mo mama-mountain climb. Hindi mo to mapipigilan parang Father Time o missile na bumagsak bigla sa Palestine. Missile na bumagsak bigla sa Palestine. Yung karera niya nagka-sharp decline. Paano? Halimaw daw sa battle rap pero yung mga kanta niya puro pang Valentines. Yung mga kanta niya sa Spotify tunog pinagtugma-tugmang alibay, tirador na mga kanta na walang copyright. Gayang-gaya yung XB, biglang, it's party time! Kuwang-kuwa yung estilo ni GL na parang, that is mine, galing sa maraming style na dinaan sa alanganing smile. Tagpe-tagpe mga parte, parang halimaw lang ni Frankenstein. Kaya ka di milyonaryo, kasi squatter ka mamen. Magkaroon lang ng 20 mil, hindi na kaya na dalhin. Kahit mag-English o magbihis o kahit anong ayos na gawin, yung M's para kay sight ay out of sight pa rin. Alam mo yung multi, wordplay, rhyme scheme, marami ka nakakaya pero yung star quality, personality, at X-factor, hindi mo magagaya. Yung estilo niya, galing kay GL. Tangina, may laban ba to? Estilo mo galing kay GL, ano yan, hiraman kayo? Sobrang kopya yung pagkakabuo ng mga bara. Yung train of thought, kayang-kaya, napapaisip tuloy si GL kung siya ba ng gaya. Pinagkaiba nyo, sa totoong buhay, matalino talaga siya. Ikaw, lumalabas yung kabubuhan mo pag ini-interview ka na.
Sobrang whack na mga bars mo, kailangan ka nang i-detain. Kung gagawa ka ng rhyme scheme, yung thought, kailangan ma-maintain. Proud pa siya na yung bars niya, kailangan i-replay. Tol, yung bars parang jokes din yan. Baduy na pag kailangan pang i-explain. Tama. LT to, yung pinag-uusapan nyo, Eskimo, bigla kayong mapupunta sa Mexico. Maglalagay ng mga nakakalito na termino hanggang sa yung mga nanonood, magka-vertigo. Yan ang train of thought na hindi rehistrado sa LTO. Time. Hindi ko alam ano nangyari kay Apex. Medyo laylay talaga yung round 1 niya dito. Yung mga crowd natin dyan nung araw na yan, nakaka-appreciate naman at kita naman. Pumapabor sila dun sa mga malalakas na punchline. Tagi-stutter si Apex. Baka naman may pinagdadaanan o baka nadidrain din. Alam nyo, nakaka-drain din yan kasi parang after yata to ng parang first month ng taon ata to o November, hindi ko na basta nakaka-drain din yung rap battle pero round 1 M-side yun, medyo mahaba lang din yung rounds ni Apex. Sa akin hindi naman to interdivision naman to, hindi naman siya tournament. Siguro okay lang okay lang naman din kung mag-overtime ka, pero kung maririnig namin dun sa mahabang sasabihin mo, sunod-sunod na ang ganda sa pandinig, punchline, tangina, ganda no. Pero kung ganto na overtime tapos medyo laylay, masakit na sa paa yan pero kahit kung kaya niyang katagal, kayang tiisin ng pangangalay ng paa basta makarinig ng maganda. Alam mo yon. Round 2 pakinggan natin Apex. M-side, basta round 1 para sa akin M-side yun. Round 2 M-side, let's go. M-side. Putang inang to, choker. Pakwela ka na ba niyan? Pibus, ito yung binayaran mo ng 500,000 o makonsensya ka naman. Oh my God, ganda nun. Tang ina mo. Napaka-bobo pala to. Isang patak lang daw patay na, halatang flow lang dala mo. So tang inang version, puro kayabangan. Inaanggulo yung 2x2 tryouts. Wala kang karapatang angasan ako sa mga bagay na hindi mo naranasan. Oh. Damn, ganda nun. Nag-champion ka na ba? Para kang tanga. Wala akong pakialam sa break it down yung naka-base lang sa opinion yung dalawa. Gago. Parang bata po. Nung laban niya kay Bagsik, para daw siyang piratang naligaw kasi wala siyang mapa. Pala. Hala? Paano ka na? Bigla tuloy ako nakaramdam ng nervyos. Gago? Kaba? Tangina, no? Parang pirata, so hindi ka sure. Tapos naligaw. Ba't kasi andong ka? Hinati mo ba naman yung mapa, tuloy yung punto, di na alam kung saan punta? Tangina, napakinggan ko yung bago nyong kanta. Inang to, wala sa tempo, check nyo. Sinabit ka na nga lang, nagkasabit-sabit ka pa sa verse mo. Paminsan-minsan, makikinig ka sa palo ng drums. Tarantado ka. Akala mo yata porket pinagsisigawan mong aral, pasado ka na. Ilang taong ka nang nabuntot sa kanila, ngayon ka lang kinulab. Walang iya ka. Pasalamat kayong pangalan mo nagsimula sa letter A. Muntik ka pang hindi maisama. Sabihin mo hindi. Paano kung si Omar doon? Di oral yun. Nice point. Ganda doon. So ano ipagyayabang neto? May bars ka. Kaso di ka na nakapagbarko. Magaling ka mag-construct. Ba't di mo maisalin sa mga kanta mo? May titulo ka. Tanga, wala kang titulo. At tandaan mo hanggang multi ka lang. Opit kayo ni Abra! Ginaya niya yung sinabi ni Sinyo at the same time binali niya yung dulo po tayo. Bumanat pa talaga ng pakanta. Pangbaladir, isang istansa. Pex, wag mo sakupin lahat, baka mawalan ng karir si Las Casta. Mga salita, meron pang aral na hindi mo mapupulit sa iba. Kinamulatan para malat. Inaka, mga autistic talaga pag ganado, di maawat. Pinagtripan ng puta pakinggan nyo. Parang sa ibang beach siya pinalapat. Pang-rap contest Ang yabang sa lyrics, kala mo yung boses niya pang orchestra. Sige nga, paano mo nasabing nang galing yan sa puso kung offbeat ka? Damn! Woo! Di bali na.
Nakamulti naman daw. Dinabali ng wak. Ganyan si Pari Magbars. Hindi to Battle of Gods. Tawag dito, handicap match. Alanganin ka kung sakali man at kahit pa may judge, wala nang talent sa pag-awit. Puta awit pa mag-rap. Oh my God. Tapos bigla ka nalang yayabangan ng mga na-record niyang kanta. Ganyan si Toti pag nag-effort. Sige, ikaw na may mga na-record na track, pero sa battle rap, ako yung may solid na track record. Magte 20 years na akong bumabattle, wala pang flip-top. Naranasang masawi sa labanan. Andito pa rin para magbigay ng ngiti sa mga yan at di lang para makipag-angasan. Ikaw hanggang ngayon nandyan nag-aasam na magkamit ng parangal. Magagaling ba na uubos na? Baka di mo lang kaya maging magaling na matagal. Oh my God. Tangina. Puro Props kay M-Site. Talagang nag-i-improve siya na nag-i-improve. Matagal ko na rin nakasama yan. Puta, hindi man kami nagpapang-abot yan sa mga rap contest. Pero nung mga nagkakilala kami niya ni M-Site, TM Republica Days 2013, mga ganun. Siya talaga nag-e-evolve siya na nag-e-evolve. Isa siya sa mas upgrade na sulat sa amin noon sa 3GS. At hanggang ngayon, hindi niya ini-stick yung sarili niya sa ganito, nag-i-improve talaga siya. Lalait lang kaya mong gawin sa battle. Ganyang kamonotonous. Sa isang round, stick to one angle. Ganyang kamonogamous. Habang itong mga shots, Hindi ko alam yung monotonous at monogamous. Pa-comment naman para maintindihan ko yung bars niya na yun. sa image na nakafocus na parang photoshoot. Ano mang taas, aabutin, bang! Naka-auto-tune. Ganyan pag Sige na, may ginagawa ako. Punta ka na. Mic check ka pa. Kumain ka na? Sige na. Dali na, may ginagawa ako. Back natin ng konti. Pumasok yung ano ko, pinadala ko yung cellphone ko. shoot. Ano mang taas, aabutin, bang! Naka-auto-tune. Ganyan pagsamahin ng battle at music, kabit-kabit ang mga tema. Palagi nakakadena. Nagiging chords pag ako nakatingin sa mga letra. Ikaw sa pagmamataas mo ng pilit, masakit ka na sa tenga. Makinig ka sapagkat ganito ang pitch perfect pagdating sa acapella. Oh my God. Pitch Perfect a cappella movie yun. Grabe naman. Hinimay ko yung pagiging rapper mo at kung gaano ka-corny yung pagiging obsessed mo sa rhyming. Pex, ang rap hindi lang tinutugma, sinasabay yan sa timing. Papunta na tayo sa X! Hindi! Kaya ko pa tong mas gawing exciting. Wala nang gun bars pero di mo magugustuhang marinig yung huli kong round. Trigger warning. Lakas. Ang lakas. Round 1, 2, same. Malakas. Round 2, pakinggan natin, Apex. Yo! Offbeat daw ako! Yung banat kinuha sa comment section, di man lang iniba. Tanga, hindi ako offbeat. Ang tawag doon, biga! Binanatan Nice. ako sa aral. Tingnan nyo nang hate na to. Naiinggit kasi kahit hindi ko sila kabatch, naging kaklase dahil nag-accelerate ako. Oh my God. Nice one. Eto na, yung inaasar nyong hype man lang noon. Hindi nyo matanggap na yung Cerberus dati, hype man na, Hydra na ngayon. Yo, puta, galit na galit ah. Puta, ramdam ko yung gigil mo. Parehas kasi kayo ni Lipcram na tinalo ni Saki, kaya hanggang ngayon masakit pa rin yung tinggil nyo. Masakit pa rin yung tinggil nyo. Hindi ako magsasalita sa laban ko kay Goryo kung hindi ko kayo nahuli. Habang rounds ko, kinakausap yung mga hurado para di ako marinig na mabuti. Ginawa nila yan kasi sa sunugan, feeling nila sila nalugi. Pinag-isipan nyo kagad ng masama, hindi nyo muna pinag-isipan ng mabuti. Ubod ka ng wak at yung pagka-loser mo sagad. Porket sunugan tapos hindi mo ma-handle yung pressure, luto na agad. Kala mo mga Kristo ng lirisismo pero sensitibo sa kritisismo. Bawat tropeyo kung may resibo, mga tropeyo mo hiningi mo. Kala mo mga senyorito na hindi kumakain ng pinirito, squatting, tipikal na Pilipino. Gagawa ng fan page para hingan yung mga followers na ng tigpipiso. Nag-livestream to, astig. Yung pagkageto, sagad. Pagkatutok niya sa kisame, tangina, yero agad. Saka, bakit ba nagkaganyan yung boses mo, pare? Ano nangyari? Ikaw lang yung kilala ko na rapper na walang gig pero paus palagi. 2023 na tol. Di na pwede yung mga boses na parang bagong Jackal.
Sobrang predictable ni Bobo. Pagdating sa punchline, isisigaw ng todo, tapos yung boses, pati yung lyrics, kala mo nagbibinataan na konyo. Yung M sa M site ay monotone kasi parang flatline, iisa lang yung tono. Tanginan to. Iniisip ko talaga ano yung boses ng bagong Jackal. Boses ng bagong Jackal, sabi ni Apex eh. Puta, may ano ba? May pinagkaiba ba ang boses ng bagong Jackal sa normal na boses ng hindi bagong Jackal? Pabibo na dead kid. Yung asawa mo mukhang malibong mong stepsis. Kaya mo siya binahay para meron kang libreng subscription sa Netflix. Yung asawa mo pamilyar, parang nakita ko na siya. Bibigyan kita ng clue, M-site. Puki ng ina ka. Nakita ko siya sa isang website na maraming ads na mahirap isara. O di ba? Sky? Yung pangalan niya? Sky? O pues, sikat na siya gago. Isa siyang pawok na may ads pa sa radyo. Yung butas ng bilat niya, dilat na masyado. Alam na ng lahat yung amoy ng kipay niyang mabaho. Para siyang empleyado. Pero baliktad ang pagtrato kasi siya lang yung nakilala kong napopromote pagkatapos masibak sa trabaho. Nice angle Puta! yun. Nice angle. Nice punchline pala, hindi angle. Siya lang yung napopromote pagtapos masibak sa trabaho. Kasi nga, dinamay niya yung asawa ni Sight na feeling ko may mas ilalakas pa na ibang pwedeng gawin si Apex. Kasi parang matamlay din. Ewan ko bakit hindi ganun nagre-react yung crowd. Pero feeling ko na-appreciate naman nila. Nagre-react naman sila kay Sight eh. Hindi naman 3GS lahat yung mga yan. Siguro, medyo laylay din talaga yung performance ni Apex dito. Tuloy natin. Prostitute pala yung inakala niyang chicks. Bagay nga sa kanyang maging pawok kasi para sa streets. Mahal mo ba siya? Of course! Proud na proud ka pa sa kanya kahit mukha siyang parausan ng source. Tangina, okay ba tayo dyan? Okay ba? Kahit mukha siyang parausan ng source. Tangina, ba't ganyan yung mga tipo mo, tarantado ka? Yung kilay ng asawa mo parang buhok ng tarantula. Nung nagpa-rhinoplasty, plasty na lang yung ginawa kasi mukhang rhino na. Rhino na lang ginawa kasi mukhang rhino na. Tangin, ang galing nun ah. Kahit meron ng anak, kinabukasan sinugal sa babaeng immoral. Na-catfish ka ng babaeng mukhang hito na dinormal. Dinaan ka sa filter ng GRO na yung regla irregular. Yung profile pic swimming pool sa personal imbornal. Movie reference ba? Movie reference? Eh! O sige. Pagdating sa titi, yung asawa mo yung number 1 consumer. Dati puro Uber, ngayon meron ng Fortuner, puhunan lang computer. Mahilig siya sa burat na 4-footer at maglinis ng violet na helmet ng Stormtrooper. Kung sumubo, magaling. Pero yung burat para mukha ni Palpatine. Pare, look, si Skywalker. Pero bakit yung supling na gawa mong Anakin? Kulay dark. May meaning ba yun? Skywalker, Anakin? Pa-explain guys, hindi ko alam yung reference na ginawa niya. Vader, yung mga trip niya na dik. Inupuan yung lightsaber. Revenge of the Sith. Yun, Kung hindi dahil sa asawa mo na dating pokpok sa Malate, malamang sa malamang hanggang ngayon, puro Han Solo ka lang palagi. Ano? Movie reference? Tangina kain ka edits. Malamang hindi mo na gets kasi walang Star Wars sa Netflix. yung puki ni Annie Grace mas mulawang pa sa butas ng Idolace. Pokpok na siya mula pa nung college days. Nakita ko yung picture niya sa marketplace, suot niya mumurahing brace. Tapos sa labi, meron pang donut, parang donut na honey glaze. Paggawa ng MB, ang kanyang happy place. Pangarap niya makagawa ng pelikula parang Hunger Games. Kaso puro lang gaya, wala kang class at taste. Pero direktor na panay cut at puro lang copy-paste. Para masabing subok, lahat sinubukan niya. Hindi siya sumuko, pero lahat sinukuan siya. Ginawa mo na lahat, ba't di mo pa aminin? Nag-vlog, nag-direct, nagpa-dreads,
Lahat hahamigin, pati pananim ng iba kanyang aanihin. Train of thought ni GL. Diskarte ni Tipsy sa kalaban kung paano aatakihin. Boses ni Enigma sa pag-host at yung mga salita na sasabihin. Flow ni Al James, melody ng XB, gilagi ni Jace Kids, pati mga ngipin. Kaya magkaiba tayo kasi wala akong katulad. Nag-iisa lang ako. Ikaw wala kang ni isang orihinal na buto dyan sa katawan mo. Miski nga yung tinuturing mo na anak, di mo matatawag na sa'yo. Ang naging problema lang talaga, feeling ko dito, bukod sa mga starter ni Apex, ang haba masyado nung round niya. Sa akin okay lang kung ganun kahaba basta yung maririnig ko hindi sayang sa oras, alam mo yun. Pero marami naman siyang malalakas na punchline dito. Round 2, feeling ko, pwedeng tabla to. Round 1, malinaw, M-side. Pero round 2, ibibigay ko ng tabla kasi may mga magaganda siyang sulat doon, although hindi naman lahat sa mahabang oras, pero punchline count, marami pa rin naman. Tabla para sa round 2. Round 3, pakinggan natin. M-side. Round 3, M-side. Tangina mo, Apex, wag ka nang mag-rebat. Corny na. Tawag daw doon, biga! Biga. Solid Biga. Biga, solid. Sa bahay yun. Sige. Di ba sabi ko, stick to one angle lang siya sa kada round. Damay mo asawa ko, sabihin mo lahat ng gusto mo. Pero kung gusto mong paniwalaan ka nila, ibig sabihin lahat ng sinabi nila tungkol kay Basha, totoo. Damn. Oh my God. Single mom, Ang gandang punto nun. may batang nawalan ng ama. Ako ginampanan ko. Ikaw, may batang nawalan ng ama kasi tinakbuhan mo. Pero alam kong hindi yan totoo. Tangina, chismis lang yon. Wag na tayong gumamit ng chismis, wala tayong mapupulot na galing doon. Pero since nagsigawan kayo, judges, puntos pa rin yun. Okay? Haring Araw versus Sun Tzu. Ito ay Art of War, galaw pang chess match. Yo, check! First move ay tandaan, di nyo pa gets, pero marami pa ang next dyan. Okay, moving forward. Chess reference. Let's go. Galit sa pustahan at sugal kasi ugat daw ng dayaan. Para lamang magpa-hype. Alright, trending. Bakit sa mga content at music video mo nagpo-promote ka ng online betting? Tapos nung ahon, galit na galit ka pa kay Toyo. Pero nung binenta ni Lip yung sulat niya, benta na daw pati kanya. Panay ang pagmamaasim mo sa may Toyo, tapos sasaw-saw ka din pala. Oh my God. Ay sus! Sos. Sausaw. Sos. Ito sinabi mo mismo kay Sinyo. Yung mga gawain natin ay salamin natin dahil binabaling natin yan sa ibang tao. Talaga bro? Pagkatapos mong sabihin yan kung ano-anong pambibintang kay Enigma ginawa mo. Yung prinsipyo mo parang ang labo. O baka naman may ibang kahulugan. Tinira mo flip-top dahil pa sa dayaan o gusto mong humatak ng audience kasi kala mo magtatagal pa yung kumugan. Tapos ang sakit, no? Wala nang kasunod. Kalasan sa sunugan parang hinagisa ng molotov. Iniwanan ka ng kumo nung kumukonti na nanonood. Tapos gigil na gigil ka pa naman. Tapos yung saya biglang pinalitan ng bad trip. Hoy! Unang-una, wala ka doon kung yung offer ng kumo hindi tinanggihan ni Arik. Oh my God. Ano? Awit? Sabay lapit? Sa PSP? Magic! Tibus, ingat naman sa mga pinapasok, huwag ka masyadong pabaya. Isipin mo nga, kung kaya Enigma nga nagawa ngayon, sa'yo pa kaya? Tangina. Paano kung mabadibag ko to dito? Ano sasabihin mo? Nakapusta mga hurado? So paano na? Gagawa na naman siya ng kasinungalingan at kasiraan na ang pinakadahilan lang ay natalo siya. Tangina. Natatalo din ako. Sa battle, sa tournament, kahit sa tunay na buhay, di na bago sa akin. Pero kahit kailan ang sisihin ng ibang tao sa pagkatalo yun ang hindi ko gawain. Oh. Woo! Gusto mo mag-champion? Tangina, on point. Damn. Gusto mo mag-champion? Diba? Kahit mga audience, diba? Kaya hindi ko nakikitang bias yan kung di nagre-react sa ibang rounds. Na-appreciate nila kung ano yung maganda pakinggan. Galing. Ang sisihin ng ibang tao sa pagkatalo ko, di ko gawain. Gusto mo mag-champion? Yan ba ang hangarin? Pues ito ang payo mula sa akin. Kung gusto mong manalo, huwag kang makampante. Kung ayaw mo matalo, huwag ka nasasali. Oh! Oh my God!
Tangina, ang bigat nun. Tangina. Grabe yun, isa sa pinakamalakas na punchline dito yun sa laban nila. Grabe. Kita nyo? Ano nun, putang ina, parang yung, ano bang tawag dito, yung sa One Piece, yung may kamao na laba, ganun kalakas yung punchline na yun. Na putang ina, parang yung suntok niya may laba, yung pumatay kay Ace, ganun. Kalahati pa lang ng round, parang gusto nang umuwi ng loading nyo. Di na para i-post sa Facebook, alam nyo kung gaano ka-real ang story ko. Ano, game? Real story, Facebook, oh my God. Nakikita nyo ba tong nag-show na solo lang o siya yung main guest? Hindi. Pag nakita nyo to, ibig sabihin, Sumasagot si Apex eh, no? Wag. Bigay mo sa kanya yung oras na yan. Mamaya magsalita sa round mo. may show si Looney at Ron Henley doon. Sa bagay, hindi naman maiiwasan niya. Maraming ganyan. Kahit ako, nung laban namin ni si Sak, sasalita din, dito sila. Sino pa ba? May mga napapanood ako ganyan. Nadadala lang din yan. Kasi si Apex siya sa oras na yan. Pero after nyan, ano siya, yung tunay niyang pagkatao yan. Ano lang yan, nasa battle mode sila. At di mapipigilan yan kasi nandiyan ka sa sitwasyon eh. O di kaya si Abra, basta pag chinek niyo yung event, pangalan niya andon sa Menimore. Ultimo mga kamag-anak mo, nagtataka sa poster kung nasaan ka, pre. Kami, hindi man ganun kalalaking event, at least alam nilang kakanta kami. Mga 3GS, squatting niya mga putang inang yan. Nagpaparty-party kami ng TF para lang yung iba sa amin makasama. Samantalang, bakit nga ba sa mga pinakamalalaking event nila wala ka? Ano? Sagot! Ano sabihin? Naalala ko yun, yung meron kami mga show noon. Share ko lang. Gusto ko lang ikwento. Kung wala kayong pakialam, okay lang. Meron kaming show noon, hindi pa naman kami ganun kalakas, kaingay. Pero may mga show kami na sa kagustuhan namin na, kasi ang gusto talaga namin sa 3GS, makatulong sa isa't isa. May mga show kami noon na, ito talent pick ko. Papahati ko yun para makasali yung iba. Si M-Site, ganun din. Sila Pistol, iba-iba. Para lahat kami magkakasama. Ayun. Kung ano yung meron pagsaluhan. Busy ka. Share ko lang. Ay sus! Nak ng puta! Kabaligtaran ka ni Hades kasi yung Cerberus ginawa kang tuta! Ano? Sabihin mong solid kayo. Kung mismong laban mo ng ahon, wala sila. At wala din sila dito. Sa kanila nakadepende mga project lyrics mo at pati mga gigs mo. Hindi ka pa rin kampiyon, sundan mo man yapak ni Looney at kahit anong gawin mo. Akala mo kung sino. Feeling matalino. Kung haring araw ka, bakit nananatili kang anino? Isa na namang napakalakas na punto punchline para sa gabing to. Lakas nun. Ano? God ka? God? Poong? God? Poong? Baka poong. Ikaw ay kutos ang kawawa. Sakripisyal siya yung ipinambalang araw at lumuhod sa mga tala. Gusto nyo pala akong mapatumba, ipapadala nyo yung utosan niyang bata. Sabihin mo sa amo mo, kami na lang mag-ubusan ng bala. Looney versus M-Site. Interesting din, pero ang tagal na pahinga ni Looney. Ano yan, puta na. Hindi... Tingin ko yung pagbabalik ni Looney kung sino makakalaban niya. Naku po. Tainan nyo ah! Nanahimik yung dragon na! Yo, check! Yo, check! Di ba sinabi ko nang ito ay chess match? Akala ko naman inasahan na. Kanina pa ako check sa hari, kaya nga pinangharang ka. Pinancheck sa hari kay Looney, kaya pinangharang ka. Okay. Oh my God. Hinimay ko kung sino ka sa taas at baba ng entablado, kung paano ka tumira ng patalikod. Mga kasinungalingan at pagbibintang mo sa liga sa mga MC at sa mga tao pang na-involve. Pinakita ko yung pagiging rapper mo, pagiging MC mo at ito na magbubuod. Ngayon, kung pinatay ko na yung alalay ng hari, sino na ang susunod? Kumu-call out kay Looney. Okay. Round 3. Yo! Tanginan to, kulang sa bugbog. Oo, sa flip top ako unang pumutok pero hindi ko kailangan maging sip-sip katulad mo para masabing tumanaw ng utang na loob. Tingnan nyo,
Gusto niya manira. I-remix niya yung linya. Gago ang tunay na mahusay, hindi sip-sip sa tumbong ni Enigma. Palibasa, ramdam mo pa rin yung impact parang Fukushima. Cold-blooded, dugong ninja. Crapper lang kaya mong ibadibag tigi-tigisa, samantalang ako, buong liga, pukin ng ina, Hiroshima. Tingnan nyo, si Christian, feeling genius. Kung umasta, kala mo, siya na yung pangalawang Jesus. Feeling star, feeling babyface, feeling niya siya si Phoebus. Gago, magkaiba yung babyface sa mukhang fetus. Sa lahat ng mga dentista, siya yung pinaka-beloved. Paano? 80% ng ngiti niya gilagid. Gilagid mo, katumbas ng gilagid ng 5. Kung ito yung pinaka-cute sa 3GS, alam nyo na kung gaano kapangit yung iba. Feeling pogi pag naka-poker face. Pag ngumiti, yung gilagid, all caps, tapos lahat ng ngipin, lowercase. Pag nagrarap to na may banda, parang bukalista na may toothache. Sikat ka na sana dati, bakit umalis ka pa sa True Faith? Pagtitripan ko lang to buong gabi parang si Tu Apri. One name that you can found niya ng pinaka-quotable ng gubat tree. Para kang si Badang na alam yung 3+2 pero di alam yung 2+3. Diba? Sa Commonwealth nagkaroon ng true MC. Tapos kinabukasan sinampal ka pa ni Shubaldi sa harap ng Republican tapos walang kumampi. Oh, wag mo nang itanggi. Wag ako, do not me. Si Sherman nga binubuli to sa flip top. Kaya nagisupot lang ulit parang tuli na nabinat. Boses niya tunog tae. Nung sinabi ni Sherman na nag-champion siya mag-isa, sunog siya pre. Nabahag pa yung buntot, grabe. Bakit di ka pumalag? Takot ka magulpe? Malamang supot ka eh. Oy, gago, joke lang yun. Siyempre, pampaangas lang yun, di ba? Nag-champion ako mag-isa. Kung paniniwalaan yun, di naniniwala pala kayong may energy ball si Tip City. Joke lang yun, pampaangas ko lang yun nung sinabi ko yun. Nakipag-away sa pinuno, nagkawatak-watak yung grupo, pero yung ahas gumagalaw-galaw pa rin kahit tanggal na yung ulo. Kahit tanggal na yung ulo. Akala ko pa naman matapang tong kinang-inang to. Anong gagawin mo pag sinapak kita ngayon, ire-rebat mo? Ay, di kami magkawin ni M-Site ha. Puta, kago. Kaya ka nasunugan, kasi squatter ka, tangina mo. Yung fuse nyo parang si Chance the Rapper, naka-jumper kasi kayo. Dahilan ng sunog, parang biglang yung spaghetti raw. Parang spaghetti raw yung wirings, kaya habang nagtotrauma banding, biglang nagka-housewarming nang walang warning. Yo, having a bad day? Alam nyo ba, siksikan dati yung gamit nila sa floodway. Ayun, awa ng Diyos, kasya na lahat ngayon sa isang ashtray. Ah, my God. Pagsubok lang daw ng Diyos dahil minsan nyo na siyang ginalit. Kaya sinubukan ng Diyos kung fireproof yung plywood na ginamit. Imbis na bumbero, dapat kusinero yung tinawagan mo. Dapat medium rare lang naging well done yung bahay nyo. Sayang yung mga whip cups. Ubus buong collection, lahat ng gamit naging abo. Sunog walang protection, nakapulupot yung kable. Sa buhol-buhol na extension, ganyan si Toby Maguire. Nasunog yung bahay dahil sa octopus connection. Toby Maguire. Sabi nila pag nasunugan ka, para ka na nakawan ng 10 ulit. Eh di quits na kayo na 10 rapper na kinopyahan mo sa pagsusulit. Yung Mockingjay, galing yung kay Goryo ah. Kay Goryo yun, di ba? Yung pambala na pantangi, galing kay Sayad yun, di ba? Walang kasing garapal yung pang-aangkin niya. Daig pa si Tipsy sa pagkaimba kasi nandun ka mismo sa event ng mga pinaggayahan mo na linya. Ay ng tubig. Pangil sa pangil, kagatan sa pamaraan na lirikal. Kaya ko magpakagat yan ng kakayahan kong teknikal, pero para dito, di na magpapakagat, talagang wasak at kritikal. Kung ako man ay magpapakagat, ako'y magpapakagat, Jose Rizal. Cloud chasing at dick riding ang pangunahin niya na hobby. Pumunta ng Pasig para kila Luni makiparty. Para makitropa kay Omar B, lumipat sa Makati.
Napunta sa Mandaluyong, kunwari, close sila ni Clamsy, ngayon nasa Cavite para masabi na kapitbahay siya ni Shanti. Cloud chaser ang puki ng ina. Gusto maraming auto-liker, yung mga tulad mo na social climber, dapat binabaksakan ng bomba ni Oppenheimer na kasing laki ng ocean liner. Mga banat nito may halong sodium, podium, Imodium. Nagmumukha kang clown. Bumalik ka na lang sa para-paraan na M-site, yung may lumang sound. Magbabanggit ng mga table of elements para may utak daw. Tapos yung punchline, there's only one name that you can found. Born to be fight. At there's only one name that you can found. Dalawang kataga na hindi na mapapalitan. Ganyan si Badang kung nakapag-aral pa siya ng dalawa pang baitang. Paulit-ulit ba? Tingnan nyo, napipiko na siya dyan. Pinapamukha ko lang sa'yo na hindi ka tatantanan ng mali mo na yan. Tingnan nyo. Tingnan nyo. Basang-basa ko na yung mga na-rehearse mo na pre-med. Marami pang scientific terms na nakaipit, tangina words na naiisip, parang ni-research sa panaginip. Marami pa siyang scientific terms na nakaipit pero words na naiisip parang ni-research sa panaginip. Nagkakasundo nga sila sa presyo ng TF pero hanggang ngayon yung kanyang subject tsaka verb walang agreement. 2 taon na yung Motus, palakpakan natin. Congrats, walang biro. Yung audience nyo madalas puro mga manyak na nanghihipo. Mas malansa pa sa pinagbalatan na hilaw na hipon tsaka hito. Motus Battle League. Ang liga ng mga walang ligo. Share na at M-site, 2x2 champ, astig, di ba? Pulo at Motus, laki kita. 2 sip-sip kay Enigma na nagtayo ng sariling liga. Plastic! Kala mo loyal kay Ari, kumahanap lang pala ng tactics. Ginaya boses ni Enigma, pati adlibs hanggang sa boss, hanggang sa poster, ginaya pati yung graphics. Sa pagiging hipokrito, sobrang mong guilty. Sobrang sip-sip ang gamit niya, straw na pang milk tea. Magpapatournament yung gimmick. Ipopost niya sa FB para uminit. Para sa grand prize magpapasolicit. Tapos pag may nag-champion ang ibibigay mo, sisig. Tangina, galawan Motus. Alam ko na ang modus ng Motus. Kukuha sa audience ng babaeng magkukorus tapos pag hindi na conscious at wala sa focus, sawa ka na yung osus. Kaya anong future? Are you sure? Baka culture vulture. Tangina, magkaiba tayo. Meron akong brand na iniingatan. Ikaw sa branded, bantay ka lang sa tindahan. Motus, obvious naman kung sinong pinagayahan pero yung sunugan tinatawanan pero yung mga battlers niya di niya pala binabayaran. Palibasa, alam mo ang kanilang kahinaan. Palakpakan at kasikatan. Gusto mo nga lang bang makakita ng diamante o gusto mo lang ng diamante ang pagkakakitaan? Time. Okay. Sayang, hindi ganun naging ka-effective talaga yung mga napiling angulo ni Apex sa kabilang banda. Lahat naman na napiling angulo at punchline ni M-Site ay epektibo. Ayun, para sa akin, M-Site yung laban na yun. Okay? Shoutout muna tayo, syempre. Bago tayo matapos, shoutout OT, shoutout JB Das at mga tropa at kapamilya from SJDM Bulacan, Antipolo, Novaliches, Poblacion, Muntinlupa. Okay, Rapido versus Luxuria naman, please, ganda yon. Next dito share na laban yun ni Six Threat, sana makasaagad sa reaction video mo, thank you. Ayoko gawa ng reaction video yung laban ko. Actually, pag may laban ako, after nun, di ko pinapanood. Okay? Shoutout po, Uniqlo Ayala Center Cebu. Lagi ako nanonood sa mga reaction video mo. Keep safe. Thank you. Next video, Tito Shernan versus Mastapit. Shoutout na din po. Nako, ayoko nang balikan yun. Di na ako papashoutout po. Request lang po Invictus versus Aklas. Sige, kagawa natin yan. At ngayon, ayun, malinaw para sa akin. Para sa akin, M-Site yun. Ang angle-wise, punchline, mas lumamang M-Site. So, ayun. Sa mga magpapa-shoutout, comment lang kayo dito. At i-comment nyo na rin kung sino yung gusto nyong gawan natin ng reaction video. At maraming salamat. Mag-iingat kayo palagi.